So, ito po ang nakita natin na litrato niya sa FB. Nakita natin to sa FB, nakita natin sa mga social media account na kung saan ay ito pong si Morales ay meron pong hawak na ano, 'di ba? Ganyan na yung mugshot. Ganyan yung mugshot kung kung ikay mahuhuli, ikaw ay lilitratuhan ng mga kapulisan para ipakita na ikaw ay nahuli sa isang kumbaga operation. Kunwari, ikay sumuko, ba? Ikaw po ay magkakaroon ng ganyang litrato. Okay na, so ito. Yan. Ikaw ay magkakaroon ng ganyan litrato. So, eto po, dito po sa mga kaso, nitong si Jonathan Morales. Alam nyo, tama yung sinabi ni Senator Chis Escudero na ang mga pinagsasabi nitong si Jonathan Morales ay puro po hearsay at wala po siyang kumbaga personal knowledge doon sa mga ibinibintang nila kay PBBM. Kaya hindi po dapat talaga ito pagkatiwalaan. Pero sa hindi malaman nating dahilan, eto nga si Senator Bato de la Rosa ay grabe po ang sampalataya dito kay Jonathan Morales at parang tiwalang-tiwala siya na ito ay nagsasabi ng katotohanan. Under oath ito. Pero sabi nga ng dating PIDEA Chief Dionisio Santiago, kahit pa po isa lang ito sa lie detector test, makakapasa. Kasi nga po, etong si Morales po ay pusakal na sinungaling. Pusakal na sinungaling. Kapag sinabing pusakal na sinungaling, talagang yan po ay nuknukan ng kasinungalingan. Grabe po ang kasinungalingan niyang tao na yan. Ngayon po, dito po sa mga litrato na ito, itong dalawang nasa taas na ito, ayan po, yan dalawang litrato na yan na nasa taas. Ang mga kaso niya po dyan, ito na nga yung sinasabi ni Senator Jinggoy na hindi dapat pagkatiwalaan pati ni Senator Chis. Etong si Jonathan Morales ay merong kaso ng false testimony. False testimony. Ibig sabihin, nagtestimonya ka, pero hindi totoo. Gumawa ka lamang ng kwento. Yan po yung false testimony na kaso. At tapos mayroon din po siyang violation of Section 91 and 92 of Republic Act 9165. Yan po yung isa pa niyang kaso. Ito po yung isa pa niyang kaso, estapa. Estapa naman po. Ito ay dahil naman po sa kanyang pagiging hindi, yung isa po na kanyang kaso ay yung meron pong patungkol sa droga, yung 9165. At yan po yung sinasabing baka ito yung extortion. Biro nyo, ito ay kasong kriminal o kinakarap gaya ng false testimony. Tapos meron nga pong isa pa, estapa. Kita nyo kalaki ng kalaki po ng mga kaso nito, estapa. Kaya ito po dapat ay hindi po pinagkakatiwalaan. Pero bakit ine-entertain pa rin ni Bato de la Rosa after magsalita ni Senator Chis Escudero, pagkatapos mag-walkout ni Jinggoy Estrada, pinagpatuloy pa rin ni Bato de la Rosa ang hearing
At napansin ko nung umalis si Jinggoy, parang tumapang tong si si Jonathan Morales. Kung mapapansin ninyo, dun sa mga tanungan din ni Jinggoy Estrada, nang lilito etong si Jonathan Morales. Kung makikita niya, ano yun? Chairman, ano yun? Your Honor, ano yun? Pitong kasamaan ko, gano'n, di ba? Parang alam niyo yung nang lilito siya o nanlilin lang siya. Parang inaano niya, parang binabalikan niya ng taranta yung tao na nagtatanong sa kanya. Yan po ang isang senyales na si Morales po ay talaga pong isang sinungaling. Ito po yung balita ng Filipino Star ngayon. Okay, punta tayo dito sa balita ng Filipino Star ngayon. Yan yun. Medyo maliit lang po yan, pero babasahin ko na lang po dito sa inyo. Naka-title dyan, Dismiss na PIDEA Agent, Timbog. Nakalagay po dito, isang kontrobersyal na dismiss agent ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga, Philippine National Police at ipiniit sa Pasig City Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PIDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time personalities, big-time drug personalities. Diyan po na kumbaga nakasuhan nga po siya dahil nga po siya ay involved sa extortion ng mga big-time drug personalities. At isa pa, ito nga pong pagiging false testimony niya. Ngayon, ito pong iba pang balita na ito, kumbaga, itong balita na ito, nabatid na si Jonathan A. Morales, 58, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code. So, isa na yon, false testimony. At paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nitong Miyerkules, March 6, ay pansamantalang nakalaya si Morales makaraang maglagak ng 120,000 na piyansa. Nakapagpiyansa lang po siya. Ngayon po, meron pa pong ibang balita bukod diyan. Ito naman po ay ang kaso niya sa estapa naman. Diba? Una, false testimony at yung Article 9165. Tapos, ito, estapa. Nakalagay dito, si Morales ay nahaharap sa oposisyon sa kanyang pagpipilit na manatili bilang pinuno ng asosasyon dahil sa sinasabing umano'y excessive fees na sinisingil ng PGEB HOA. Ano yung PGEB? Yun yung Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association. Yan yun. Sa homeowners at sa kanyang bigong proyekto na i-accommodate ang pagtatayo ng City Evacuation Center sa loob ng exclusive Parkwood Greens Executive Village sa Barangay Maybunga. Si Morales na dating miyembro ng PIDEA Intelligence and Investigation Service ay na-dismiss mula sa service dahil sa dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service noong 2013. Yan po yung kanyang yan po yung isang balita patungkol sa kanya. Tapos sinasabi din po dito, meron pa pong isa, si Morales na sinasabing overstaying. Ayan. Si Morales na sinasabing overstaying president ng Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association ay inaresto sa Pasig City Hall of Justice Complex. So, ibig sabihin,
hinuli siya, nahuli na siya sa iba niyang kaso, hinuli pa ulit. At sinilbihan pa ulit ng warrant of arrest dahil nga po sa panibago na namang kaso niya na eto nga po nga estapa. So dito po nakalagay po sa Barangay San Nicolas, Pasig City ng grupo ng Pampanga PNP agents na nagsilbi ng warrant of arrest na inisyu ni San Fernando City, Pampanga Municipal Trial Court in Cities Branch 4. Presiding Judge Honorable Jocelyn de Gamboa de los Santos noon April 3, 2017. Biruin nyo 2023 pa po ito nahuli. Pero yung warrant of arrest niya, 2017 pa po lumabas. 6 na taon nagtago. 6 na taon niyang inevade ang pagkakahuli. O napag-alaman ang presensya ni Morales sa Pasig City Hall Justice ay resulta ng reklamong estapa na inihain laban sa kanya ng isang lot owner sa Parkwood Greens Executive Village at miyembro ng naturang Homeowners Association kung saan siya ay sinasabing overstaying na bilang Pangulo dahil ang kanyang termino ay natapos na noon pang June 2022. So, ang dami po nitong, ang daming red flag kay Morales ang dami po nitong ang dami po nitong red flag dahil nga po, una, false testimony, extortion, tapos estapa. Doon sa kanyang pagiging, pagiging Homeowners Association president, doon po sa Parkwood, kumbaga, ito ba isang trump-up case? Di ba sabi niya, trump-up case lang daw yun. Yun ang sabi niya, yun ang, kumbaga, kanyang dinadahilan. Trump-up case lang daw yun. At yun daw po ay nagbunsod lamang dahil sa kanyang pagiging, naglalabas siya ng mga, kumbaga parang binubuking niya yung mga issue patungkol po dyan sa ideya. Pero, paano magiging trump up ang isang kaso na outside the institution, outside PIDEA? Ikaw ay kinasuhan ng estapa ng isang sibilyan na tao. Ikaw nung time na yon, nung kinasuhan ka, sibilyan ka na rin. So, ibig sabihin nito, yung mga kaso kay Jonathan Morales, totoo. Hindi po yan mga trump-up accusations. Kasi hindi ka naman madidismiss sa PNP. Hindi ka madidismiss sa PIDEA. Kung mapapatunayan na trump-up accusations lamang yan. Kaya ka na-dismiss, kaya ka natanggal sa trabaho, dahil nga, sa ikaw ay merong ginagawang kabulastugan. Katarantaduhan. Diba, Dale Binalon, may kaso rin niyang extortion na ginawa sa NAIA for 8 million pesos. Yun nga po yung nauna nating sinabi. Ate Jem Cerveza, shoutout po Ate Marily TV. Yan good afternoon, Mac Joy. Eduardo Labrague, Dan Like, salamat po. Estela Rosal, shoutout Mac. Thank you po. Regan Pajardo, dapat yan idemanda ng libel ni Maricel Soriano. Ewan ko kung pwedeng idemanda yan ng ganun. Ate Cherry Olgado, hello po. Shirley Kalimag, dahil sa butas ng puncher, continue. Hearing. Nako. Kuya Marvin, ICC, welcome to the Philippines. Nay Teresita Tan, hello po. Okay, Nel Brian Retiza. Nonito Donaire, idol. Kamukha ko ba talaga si Donaire? Iba dyan pa lang po kumbaga booking na eto po nga si Morales po talaga. Talagang ito po'y walang kahit ano man lang na kredibilidad. Kahit isang piraso.
Kahit isang piraso po, wala po itong kahit anuman lang na kredibilidad. Napaka hirap magtiwala sa isa pong katulad nito. Napakahirap pong magtiwala sa isa pong katulad nitong si Jonathan Morales na bukod sa tagtad na ng kaso, siya po ay dismiss PNP at dismiss PIDEA agent. Hindi po dapat pinagkakatiwalaan dahil nga po, saan ka ba kukuha ng tiwala sa isang tao? 'Di ba? Syempre, sa kanyang mga nagawa noong unang parte ng kanyang mga buhay. 'Di ba? 'Yon ay doon po kinukuha. Kapag ikaw, nagpakita ka sa isang hearing, natural, bubusisiin ang iyong pagkatao. Natural, titignan ko, ano ba credentials nito? Ano ba ginawa nito sa kanyang nakaraang buhay? Ano ba ang naiambag nito sa kanyang dating pinagtatrabahuhan? Ano ba ang nagawa nito? So, syempre, bilang isang senador na katulad ni Jinggoy Estrada, kailangan niya na mag-research. Merong mga tauhan yan. O, research nyo nga pagkatao nito Jonathan Morales na to. Tignan nga natin kung ano ba ang mga ginawa nito sa kanyang mga nakaraang buhay. Sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang kumbaga, panunungkulan bilang isang PIDEA agent at isang tauhan ng PNP. Di ba nga, bilang isang tauhan ng PNP, sinibak siya. Siyempre, hahanapin nila kung ano ang dahilan ng pagkasibak ni Jonathan Morales. Pagkatapos masibak ni Jonathan Morales sa PNP, syempre, magre-research ulit yan. Ano pa ang mga makikita nila? Makikita nila, pagkasibak naman ito, diyan po sa PIDEA. Diba? Yan po yung kumbaga mga titignan. O pagkatapos na ito ay makita nga sinibak sa PIDEA, ang susunod naman ito na titignan ay kung ano po ang mga naging kaso. O baka merong mga maging kaso, baka meron tong mga naging kaso. Baka meron tong mga naging asunto na ito ay na-convict o ito ay nakulong. Yan po yung ilan sa mga bagay na titignan. Yan po yung mga ilang bagay na titignan ng ating mga mahal na senador. Yan sana ang ginawa nitong si Bato de la Rosa. Yan sana. Dapat titignan muna ng isang senador kung ano ang talagang pagkatao nito. Bago magsimula ng hearing, bago magsimula ng kanilang ginagawang hearing. Diba? Yan ay tignan mo muna. Pag-aralan mo muna kung sino ba itong si Jonathan Morales. Ano ang kredibilidad nito? Kaya lang nga po, hindi yan ginawa ni Bato de la Rosa. Bakit? Kasi nga, yun na rin, sa napakarami nating napapanood na mga vlog, nakikita nating mga komento ng mga senador at ng mga iba pang kongresista, maano natin kumbaga mahahalata natin na etong si Jonathan Morales at si Bato de la Rosa ay mukhang magkakuntsaba.
mukha silang meron silang pag-uusap. Kasi nga po, sinasalo ni Bato eh. Buti sana kung hindi sinasalo ni Bato de la Rosa etong si Jonathan Morales kapag naiipit na sa mga tanong. Ilang beses siyang sinalo ni Bato. Diba sa pagtatanong ni nitong si Senator Jinggoy, sinalo niya. Sinalo ni Bato de la Rosa etong si Jonathan Morales. Sa pagtatanong nitong si Jinggoy, nung nagsasalita na rin si Chis Escudero, diba? Parang overprotective masyado itong si Bato de la Rosa kay Jonathan Morales. Kung tutusin, dapat nga bago talaga siya magsimula sa kanyang hearing, dapat kinilala niya muna kung sino itong si Jonathan Morales na sumulat sa kanya. Yon ang tingin ko na dapat unang-unang ginawa nitong si Bato de la Rosa. Ngayon, ito po yung sinasabi nitong si Senator Chis Escudero. Ito po yung kanyang sinabi. Patungkol po dito, patungkol po dito sa kay Jonathan Morales at sa mga sinasabi ni Jonathan Morales. Balikan lang po natin para po malaman natin at kumbaga parang makita natin na talagang ito pong si Bato de la Rosa ay parang meron pong pinapanigan. Si Chis Escudero na nga nagsalita o nagsabi eto, sanay na sanay ito sa mga hearing sa Senado. Which I hope the chairman will consider and not draw upon at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to personal. Ay, nag-ikot-ikot pa. Mr. Chairman, to raise a point of order which I hope the chairman will consider at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be, and hindi na pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan. Sinabi niya, Pangulong Marcos, dating Pangulong Duterte, hindi po pwede testigo sa nalalaman niya ng personal. Usap niya man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya formal testifying to what the informant saw or said. Tamang po ang pwede. Hindi. So, may po tayo. Informant. So, yung informant po, hindi po talaga lulutang yan. At hindi po mapapalutang ni Jonathan Morales yan. At wala po talagang informant. Kasi nga po, ito po ay talagang isa pong drama lamang na ginawa nitong si Jonathan Morales. Talagang ito po ay talagang ito po ay drama lamang at ginawa lamang itong issue na ito kay PBBM at Maricel Soriano dahil itong si Jonathan Morales ay konektado kay Duterte. Marami na ring mga nag-vlog niyan. May mga video na kumalat na kung saan nagsasalita si Digong ay na-videohan na nandoon si Jonathan Morales at tatawa-tawa pa.
So, konektado sila. So, ibig sabihin, before 2022 election, dikit na itong si Jonathan Morales kay Duterte. At maaari ng informante ni Digong, yung informante ni Digong na sinasabi niyang meron presidentiable na nagko-cocaine, ang nagsabi din nun kay Digong, kay Duterte, ay si Jonathan Morales. Si Bato talaga mangmang sa technology na pwede naman talaga na ma-edit ang photo. Kahit butas pa yan ng puncher. AI has the ability to generate photos, anuman maisip niyan, depende sa gusto ni user. Totoo yan. Totoo, kahit nagtatrabaho sa call center, part sa interview namin yung previous job experience namin. Itatanong sa amin yung timeline, kailan nagsimula at natapos trabaho namin at anong rason umalis kami. Kuya Patrick Lopez, hello po. Ate Cherry Holgado, gusto lamang pahiyain at siraan ang ating Pangulo sa public at paniwalaan na adik ang ating Pangulo. Ayun. Kuya Marvin Berel de Dios, kaya nga halatado silang magkasabwat. Kuya Hener de la Cruz. Diba? Ito, Chis Escudero na. Sinasabi na niya yung mga puntos na dapat makita nitong si Bato de la Rosa. Sa takbo po ng Senate hearing, hindi man lang inumpisahan ni Bato de la Rosa sa, kumbaga, pagkilates dito sa pagkatao ni Jonathan Morales. Ano ba ang nito? Ano ba ang kredibilidad nito? Unahin niya muna doon for transparency at para maging balanse ang kanilang pag-uusap o ang kanilang hearing. Kinilatis muna ni Bato de la Rosa kung sino ba itong si Jonathan Morales. Ngayon, after niyang makilala itong si Jonathan Morales, pagkatapos niyang ma-introduce sa taong bayan, kung sino ba itong Jonathan Morales na ito, sa kanya ilalabas o sa kanya kumbaga ipapasok naman na okay, Jonathan Morales, nakilala na natin. Ito ngayon yung papeles, pag-usapan naman natin. Ikilatisin muna yung papeles. Mahawakan niya dapat yung mismong papeles na binigay doon kay Maharlika. Mahawakan niya, makita niya ng dalawang mata niya, maksalat niya, at mapag-aralan niya kung yan ba'y bago o luma, kung yan ba'y bago yung ink o luma yung ink, kung yan ba talaga ay legit from the PIDEA. Kaya lang, hindi rin nahawakan ni Bato de la Rosa yung papel. Nakita niya lang sa picture, sinabi niya na kaagad na ito ay legit at authentic na papeles. Diba? Wala man lang kahit anong pag-aaral doon sa papeles, pinatunayan na kaagad nitong si Bato na totoo daw yon. Kung ganito po ang magiging senador natin, na titingin na lang tayo sa litrato para masabing totoo ang isang bagay, kahit hindi natin nahahawakan, kahit wala tayong nahahawakan, totoo daw yun. Parang maniniwala tayo sa litrato na lang. So, ganun ba tumatakbo, ganun ba sistema ni Bato de la Rosa noong siya ay PNP chief? Kapag mayroong pinakita sa kanya, ano kaso niya? Bakit nakaposes yung taong yan? Sir, ano po to? Meron pong nahulihan po ng mga matataas na kalibre ng baril. May ebidensya ba kayo? Yes, sir, ito. Nasa litrato po. Paano kung yung taong yun, nilitratuan, nilagyan ng mga matataas na kalibre ng baril sa harapan niya, at sinabi ng pulis na kanya yan, eto sir, ito yung litrato nung tao. May mga, high-powered firearms. Putya, nga ganun ba kagad? Maniniwala kagad ang PNP chief? Matataas na kalibre ng baril ang hawak nga niyan, Sige, kulong nyo. Ganun ba ang PNP chief noong panunungkulan ni Duterte? Diba? Napakadelikado po ng ganoong sistema na maniniwala ka lang sa litrato. Paano kunwari makapag-edit sila, makapag-photoshop sila
ng isang litrato, lumang litrato ni PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Inedit nila, pinotoshop. Si PBBM may hawak na tuter at mayroong hawak na foil. O tapos mayroong naglalighter sa ilalim. Kunwari, napicturan si Jenor Bin TV, may hawak na lighter, siya ang nag-serve kay PBBM. Oh. Inano yan, kumbaga, edit lang, lumang litrato. Inilagay sa lumang, tawag dito, yung Fujifilm na photo paper. Lumang photo paper, may mabibili ka niyan, may mabibili ka ng lumang litrato. Meron kang mabibili nga lumang camera, may mabibili kang lumang film na gumagana pa din magpasa hanggang ngayon. Kunwari, inedit nila. Si Jenor Bin, siya may hawak siya ng lighter at nagsiserve kay PBBM. Inedit na ganon. Eto po, Senator Bato, ito yung katibayan na nag-a-addict si PBBM. Pinakita kay Senator Bato, ay naku, oo nga, legit to. Ay oo, ayan nga. Si Jenor Bin TV pa ang nagsiserve. Totoo nga, nag-a-addict ang Pangulo. Diba napaka-high-tech na po ng ating mundo ngayon. Napaka-high-tech na. O tapos sasabihin pa, kasi si Jenor Bin TV tapos si PBBM. Lima daw yung picture na pinakita kay Morales. Ngayon, isinama itong si My Name is Earl. Tapos si Melvin Mariano. Tapos si Ate Cherry Holgado. Isinama din sa litrato. Kasama ni PBBM. Ito pa po, Senator. Isa pang litrato, inedit nila. Nilagay nila pati itong si Dilbert Pagdilaw sa si Dale Binalon. Isinama nila sa litrato. Ito pa po kasamang bumatak ni PBBM. Ito po yung litrato. Inedit din. Photoshop, napakaganda ng pagkaka-edit. Mukhang lumang litrato. Legit na legit kung titignan mo. Pero yun ay isang edited from Photoshop. Pinakita din kay Senator Bato. Ay nako, patawag mo to. Patawag mo to si Cherry Holgado, si Jedel Binalon, si My Name is Earl. Patawag mo to, Comsec. Patawag mo tong mga taong tong kasama sa litrato na to. Iimbestigahan din natin. Diba? Sa kagustuhan po ng mga didishit na mapabagsak sa kanyang pwesto, mapababa sa kanyang pwesto, si PBBM, gagawin po nila ang lahat. Kahit yung ganitong walang kredibilidad na tao na katulad ni Jonathan Morales, gagawin nilang bayani yan. Diba bayani na nga tingin dyan ni Roque? Bayani na tingin dyan ng mga didishit. Dahil kinalaban daw ang Pangulo ngayon. Pero, kung ikay bobo, talagang papaniwalaan mong bayani yan eh. Dahil kinalaban ng Pangulo. Pero kung nasundan mo ang kanyang kaso, nasundan mo ang kanyang pagkatao, nasundan mo ang kanyang buhay, bobo ka na lang kung papaniwalaan mo ang kanyang mga sinasabi. Dahil nga po, etong si Jonathan Morales, walang kredibilidad, wala pong kahit anuman lang kumbaga kahit 1% man lang o 0.1% lamang na dapat mong paniwalaan ang kanyang mga kasinungalingan, dapat wala kahit 0.1%. Dahil nga po, etong tao na ito, panahon pa lang ni Noynoy Aquino, sinisiraan na nito ang PIDEA. Naghihiganti ito sa PIDEA. Gusto nitong makapaghiganti sa PIDEA dahil sinibak siya ng PIDEA. Dahil nabuking siya ng kanyang mga kasama sa trabaho na nangingikil ng 8 milyong piso ng e-extortion. Diba? Kung ano nandiyan si Busabos o Nay Merlita Berhel de Dios o Melvin Mariano, pati si Dilbert Pagdilaw, may litrato. Kasama si PBBM. Inedit, pinotoshop. Sinalpak yung mga mukha nila dyan, mga katawan nila. Akto kunwari nga nagdodroga. Ipinotoshop.
Tapos pinrint sa lumang-lumang photo paper na magmumukhang kuha noong nilagyan pa ng date. Kunwari, nilagay na date, March 9, 2012. Kaya yan, sa Photoshop, ilalagay mo, kunwari, may date, lumang-luma. O, tapos ipe-present mo kay Bato de la Rosa. Sir, eto pa po, eto katibayan, si PBBM nagdodroga kasama si Bosabos. Pati si Nanay Merlita Berhel de Dios. O. Diba napakadali, o yan. O, ano, pagtingin niya, ni Bato de la Rosa, ay, o nga, no? Ay, patawag mo yan, si Bosabos, si Bosabos, saka si Merlita, si Melvin, si Dilbert. Ipatawag mo yan at nang maimbestigahan natin dito. Ganon ang gagawin. Pati si Shirley Kalimag, idadamay na rin. Ganon katindi po. So, sa halip na humanga tayo kay Bato de la Rosa sa ginagawa niyang hearing, parang sinasabi ni Bato de la Rosa, wag niyo na akong iboto sa 2025. No, parang ganun eh. Wag niyo na ako iboto sa 2025 kasi tinira ko na yung yung aking pagiging senador eh. Dapat kilala lang din niya. Si Ginoong Kadapan. Meron daw din na Napolcom na kumausap sa kanila inaariglo sa yun. Ako talaga yung nalalaman niya. Kung hindi po natin Chairman, abutin ako tayo ng Disyembre, hindi po tayo magatapos sa dami ng pangalang binabanggit. Stigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Yung moto-proprio investigation ng chairman. Sabi po niyo, yung drug haul sa Batangas at yung composition po ng chairman sa pagiging inquiry ng committee. Kung authentic yung dokumento, butas, di ba yung papel? Sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot? Na authentic. Pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman confidential na dokumento. Ito ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumento yun kung kaya wala lang sa PIDEA. Kung nandun yun ang dapat na isang sinentrohan nitong si Bato de la Rosa. Pero di ba nga siya na nga rin na nagsabi, deadlock, kumbaga dead end. Sinabi ni Morales, nasa PIDEA, naiwanan niya sa opisina. Ngayon, sabi ng PIDEA, nung tinanong, may papeles ba kayong ganito? Wala. Dead end. Diba? So, dapat doon pa lang, stop na eh. Wala na tayong pagkukunan dito, wala na tayong mapipiga dito eh. Biro niyo pati yung si Paquito Ochoa, na dating executive secretary ni Noynoy, pinapatawag. Ngayon, etong si Paquito Ochoa, since noong pong panahon ni Pinoy, never po itong napasama sa mga issue ng droga. Kahit na marami pong mga nagbibintang sa kanya na protector ng mga drug lords, hindi po siya na-demanda, wala pong nakapagpatunay na makonektado siya sa mga drogista. Never siyang napasama dyan. Abogado yan, si Paquito Ochoa. Kaya nga yan pinagkatiwalaan ng ating noon na Pangulo, sumalangit nawa, si Noynoy Aquino, dahil nga po, siya tiwala dito sa tao na ito. Abogado yan. At hindi yan gagawing executive secretary at hindi yan magtatagal sa pagiging executive secretary kung meron niyang ginagawang katarantaduan doon sa Malacanang. Sino ba yung hindi nagtagal sa sa pagiging executive secretary dahil may ginagawang katarantaduhan? Ginagamit ang Pangulo para sa pag-order ng asukal. Na wala naman palang order ang Pangulo. Sino yun? Parang meron ganun dito sa atin. Kuya Ivan P, shoutout po. Ayan, Shirley Kalimag, mabait lang talaga si PBBM. Kung nabaliktad si Digong, ginaganyan niya, tumba na yan. Di ba? Bosabos, magsasampa ng kaso si Maricel Soriano sa pagsangkot at pagdungis
ng pangalan niya. Legit po ba? May balita po ba? O maktuwang-tuwa sa'yo si Sir Mike Abe pag nagwawalwal ka eh. Oy, shoutout kay Sir Mike Abe ha. Meron po siyang comment na hindi ko na makita. Ewan ko kung bakit. Meron siyang kinoment sa aking video sa live. Tapos na yun na kumbaga tapos na yung live ko, nag-comment siya. Hindi ko makita yung comment niya. Kahit doon sa sa mga held for review na comment, wala yung comment niya. Sir Mike Abe, shoutout po sa inyo. Salamat po sa inyong kumbaga pag-comment sa ginagawa ko na pagtatanggol sa ating gobyerno, sa pagprotekta sa ating Pangulo. Ayan. Ako po yung humingi ng pasensya sa inyo, Sir Mike Abe, dahil dati po ay na-i-vlog ko yung inyong pag-walk out at inisip ko na kayo po'y magaspang ang ugali o kayo po ay wala sa katwiran noon. Dahil ang pinagtatanggol noon ni Kibuloy ay si PBBM. Hindi kayo nagkasundo ni Kibuloy doon sa issue na dapat kapag ikaw ang presidente, dapat ay nakaatang sa iyong balikat ang lahat ng responsibilidad. Pero ang sabi ni Kibuloy, hindi ko na alam yung mga eksaktong words na kanila nga napag-usapan, pero ang sabi ni Kibuloy, dapat daw tulong-tulong. Pero ngayon, baligtad na. Si Kibuloy ay anti-PBBM na at si Sir Mike Abe ay tama lang pala yung kanyang ginawang pag-walkout doon dahil etong si Kibuloy talaga ay dapat pong nilalayasan dahil nga po sa pagiging demonyo. Correction, hindi lahat ng abogado matino. Ano yun? Yung ibang abogado. Nanonood ako ng ibang vloggers na pro-PBBM. Inabangan namin, sir, yung pagka-aresto ni Manyakis na Kibuloy. Yun nga, meron ng balita na, kumbaga, eto rin Jesus Mariosip din ng mga media. Pinuhin mo, napanood ko kanina, News 5. Meron ng lead ang PNP. Kibuloy, malapit ng mahuli. May sinusundan ng lead ang PNP kung saan nagtatago si Kibuloy. Di kapag nakita yan ng mga tauhan ni Kibuloy, ibabato kay Kibuloy yan. Sasabihin, Pastor, alam na nila kung saan kayo nagtatago. Lilipat na yan ang pagtataguan. Pupunta na yun sa ibang lugar. Eto, meron nga pong nag-feed sa akin from Davao City. Namataan daw po sa Davao City si Kibuloy nakasakay ng kanyang chopper. Ewan ko kung totoo to o hindi. Pero, yung pong nagbigay sa akin ng info from DDS, from the DDS side din. From the DDS group, ang nagsabi sa akin, ako kasi hindi ko binlag, kumbaga, hindi kasi confirmed Diba? Iniisip ko, baka mamaya ito, pakawala lang ng DDS to, para sabihin sa akin, tapos i-vlog ko. Diba? Ngayon, ang akin lang dito, kung talagang si Kibuloy ay hinahanap, nandyan lang pala sa Davao City, nagcha-chopper pa. Bakit hindi mahuli? Diba? Kung totoo nga nakita dyan sa chopper. Shoutout Jerome Moreno, ayan, Marco Red, yes, Tolmac, abogado siya, member of Senate of the Philippines. Diba? Ate G, shoutout Sunday Calma. Ako, kilala pala niya kung sino, sabi ni Sunday Calma. Hindi yan authentic, galing recto yan, pinagawa lang ni Morales. Gilbert Pagdilaw. Pero ang galing ng pag-aanalisa ni Senator Chis Escudero at ni Senator Jinggoy. Galing nila, bilib ako sa kanila sa pagtatanong. Ganun nga dapat. Actually, yung mga pinakawalang pointers ni Chis Escudero at yung mga pagtatanong ni Jinggoy, ganoon dapat ang pagtatanong ni Bato de la Rosa. Ganyan dapat. Pero, hindi po ganyan ang ginagawang interrogation ni Bato de la Rosa. Dati kang pulis. Ikaw dapat ang pinakamagaling sa investigasyon diyan sa Senado. Dati kang PNP chief. Pero bakit nagmukhang lugaw ka diyan? Nagmukha kang sabaw. Senator Bato. Sabi ni Nay Teresita Tan, si Bato ang yabang sa interview sa kanya. Yun daw ginagawa niya para sa mga Pilipino. Ang kapal ng muka, nagmamalinis pa, trapong-trapo. Alam niyang di na siya mananalo.
Wala na, ICC is coming to town. Bato is scared and crying on FB because he know his own upperclassmen will testify against him. Sabi ni Kuya Ivan. Diba? Sunday Kalma at Jenor Bin TV. Shoutout Chinggil ako. Shoutout po sa mga tropa pips natin dyan. Kay Rosario Kalma. Panoorin niyo po ang bilugang, ano yan? Bilugang maganda po yun. Ano yung bilugang ano yan? Rosario Kalma. Ano mo to? Si Kuya Sunday Kalma. Yung mga gawang rekto na dokumento ay fake dahil walang butas. Si Morales yung naging chairman ng Senate hearing. Yan nga yung tinitle ko dyan Kuya. Kuya Ivan. Kaya gusto ko itong batang ito marunong magpakumbaba on TV. Nagsorry kay Mike Abe. Good job, anak. Ay, naiteresita tan ako pagka ako may mali pong nagawa. Automatic yan. Yes, FM. Ihingi ako ng patawad. Basta ako'y nagkamali. Pero, kung alam kong tama, paglalaban ko. Diba? Chis Escudero at Jinggoy Estrada na nga nakakita ng mga red flag dito kaya Jonathan Morales. Hindi pa tinigilan ni Bato de la Rosa. In-entertain pa itong Jonathan Morales na to. May pangatlo pang hearing sa Lunes. Diba? Kaya ako po, talagang hindi po ako perpektong tao, hindi po ako perpektong vlogger. Nagkamali na rin ako dati ng pagsuporta kay Kulaong. Yung namimigay ko nun ng bigas pero nanghihingi lang pala sa mga supporter. Nagkamali na po ako dyan. Kaya hindi po ako magkakamali na muli. Ayoko nang magkamali muli. Kasi po, sa pagsuporta mo sa maling tao, sa kriminal, pati ikaw, magiging utak kriminal ka na rin. Kita niyo yung mga shit vlogger. Mga utak kriminal na rin. Hindi na nila iniisip ang kanilang pamilya. Hindi na nila iniisip ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Basta ang gusto nila, mapababa na si PBBM sa pwesto. By hook or by crook. Wala silang pake. Wala silang pake kung ano man ang mangyari sa bayan. Kahit na bumagsak pa ekonomiya ng Pilipinas, ang importante, mapababa nila si PBBM. Hindi natin malaman kung anong malaking dahilan. Diba? Okay, Don Johnson Caros, ang tunay na matino ay hindi mahilig mamaratang, magsinungaling at magmanipula ng lahat para mapaniwala sa mga maling gawain nila. Kita nyo ganda ng comment ni Don Johnson, Naalala ko yung dapat kong sasabihin. Nakalimutan ko na to kanina. Iniisip ko kung ano ba yung sasabihin ko. Buti pinaalala ni Don Johnson. Etong Jonathan Morales. Kapag nahuhuling nagsisinungaling, ano ang gagawin niya? Isinasangkalan niya ibang tao. 'Di ba? Sabi nito nga nung ine-interrogate na siya ni Jinggoy saka nagsasalita si Bato. Sabi, 'di ba sabi ni Jinggoy, basta parang ganito ano ba yung mga katibayan niya na si PBBM ay talagang nagdodroga. Bigla niyang pinasok etong si dating Pangulong Digong nyo. Ano sabi? Kahit si EPRRD, sinabi ni EPRRD na nakita niya yan, si PBBM, sa isang drug list report. Pinasok niya. Papatawag ba natin bakit hindi natin patawag si EPRRD? Diba kahit si Robin Padilla, gumanyan-ganyan si Robin Padilla. Dahil dyan. Diba, napaganyan si Robin Padilla kasi, putya, teka. Biruin mo, pati si EPRRD gusto daw patawag ni Jonathan Morales. Diba, kaya kaya ko yan nabuking ko yan Yes, nakita ko po yan. Yung post ni Bato sa FB na yung upperclassmen niya na pinaglaban daw niya, pinersuade daw niya si EPRRD para mapanatili sa pwesto itong kanyang upperclassmen. Parang nanunumbat na itong si Bato de la Rosa sa mga upperclassmen niya.
Wala na si Kibuloy, nagtatago sa palda ni Digong. Sunday Kalma, yung mga gawang rekto na dokumento ay fake dahil walang butas. Twinkle Star, shoutout po Kaya kung sino pa ang matino, siya pa ang pinaparatangan, siniraan at kinakalaban. Pero ang nagpapanggap na matino ay siya pa ang kinakampihan ng mga taong nagbubulag-bulagan sa maling gawain ng mga ito. Andyan na si Argo, kaya hindi po kami mukhang kriminal. Yes, mukha kayong mga anghel, pero kayo ay mga kriminal. Kaya hindi kayo mukhang kriminal. Ate G, si Sir Mike Abe, mahusay din po yan at makabayan at makagobyerno. Kuya Jerome Moreno, tao lang po tayo nagkakamali, walang perfect person kasi kaso mga Duterte hindi na pagkakamali kundi kademonyohan na nila yan. Munti ka na rin kay Bantag Mac, di ba? Yes, Kuya Arnel, ready mo, buti na lang hindi sumuko si Bantag, ano? Kasi kung hindi po, kung wari po sumuko si Bantag, hanggang ngayon Bantag supporter ako. Kasi isipin ko si Bantag hindi guilty, kaya lang nagtago Galit po si PRRD DDS sa ADEX kasi nang-re-rape sila ng Lola. Yun nga. Kapag kasi sa kanila umorder ng shabu, yung mga tao high grade, maganda ang kalidad. Kaya pati Lola nagmumukhang 18 anyos. Yan yung mga binebentang shabu ng mga grupo nitong DDS o Davao Death Squad noon. Sabi nila Scanias. Kaya napapraning yung mga gumagamit niyan. Okay, Kuya Ener de la Cruz, hindi na dapat iniintindi niyang si Morales. Maraming dapat gawin si PBBM. Huwag nang pag-aksayahan ng panahon niyan. Ang problema, pinansin ng senador. Twinkle Star, ilabas nila ang original, madedetect naman yan sa pirma kung kailan ginawa yan. Yes! Pati yung ink na ginamit kung bago o luma. Malalaman yan. Dahil Teresita Tan, Congress and Senate, pinapatigil na nga si Bato sa walang kakwenta-kwentang investigasyon na yan. Ewan natin kung bakit pinagpapatuloy pa ni Bato. Sino man na nakapon dokumentong yun? Sino nga bang bumunot yun? Yun ang dapat malaman ng ito. Si Soriano. Natin ay hindi sabi doon sa leak mismo. Pumarahil yun sa isa pang na nag-asento na lamang. Saan galing yung dokumento ng lumabas? Ang authentic sa panahon ng Sherman, nasa na yun at sinong bumunot mula sa files ng PDEA. Yung file na yun, papel na yun. Ito, isa, sinasabi po ni Diba? Yan na yung sinabi nitong si Senator Chis Escudero na dapat ay maging kumbaga na nitong si Bato de la Rosa. Yan na yung magiging pointers niya. Yan na yung magiging kanyang gabay sa pagdinig na ito. Pero parang hindi nga po ito pinakinggan ni Bato. At sa halip, pinagpatuloy niya ang hearing at pinagpatuloy niya ang paniniwala sa kasinungalingan nitong si Jonathan Morales. Tanong, paniniwala sa kasinungalingan ni Jonathan Morales or ito ba ay talagang kanilang plano? Idol, sana maalala mo rin magandang nagawa ni PRRD. Naalala ko. Kaya lang alam mo, binalot niya ang kanyang sarili ng galit. Binalot niya ang kanyang sarili ng paghihimutok. Binalot niya ang kanyang sarili ng takot sa sarili niyang multo. Kaya, kahit anong gawin ko na pag-alala sa nagawa nitong si Digong nyo, sa mga maganda niyang nagawa, sinira yun.
para maalala ang mga magaganda mong nagagawa. Ikaw dapat ay manahimik sa kung ano ang buhay mo ngayon. Kaya lang, the more na pinapakita niya ang kagaspangan niya, katarantaduhan niya, pagiging demonyo niya, mas mananaig ang mga maaalala namin na ginawa niyang katarantaduhan kaysa sa ginawa niyang kabutihan. Alam niyo, sa totoo lang ngayon, hindi ko na makapasa damdamin ko sa aking isipan. Ano ba nagawang maganda ni Digong? Wala na akong maalala. Alam niyo kung bakit? Binura mismo ni Digong ang kanyang legasiya sa mga tao. Kung siya'y nanahimik, alam niyo kung siya'y nanahimik, ang mananatili sa akin, yung documentary ng kanyang buhay noong siya'y presidente na ginawa ng noon ay si Martin Andanar, Salamat PRRD, yung documentary na yun ang maaalala ko. Kaya lang wala eh. Kuya Ivan, pwede dito mo na lang ipasa? Kasi yung gamit kong cellphone na to, nandito yung Viber ko. Kapag binuksan ko yung Viber ko dito, makakat yung aking live. Tinatry ko siyang open dito sa sa laptop ko, yung Viber. Na-log out ko na pala. Ayan okay. Thank you. Yan, nakita na natin. Meron ka pang nauna meron ka pang nauna po na na isang meron ka pa pong naunang isang pinase. Okay, eto, okay, ano ba to? Pakinggan natin. Pinase. Okay, eto, okay, ano ba to? Pakinggan natin. Okay, nakita ko na. This fellow is a professional liar. At parang sumpak siya kung ano yung gulo mo mas magulo ka ng pera dahil ang gusto mo kakantay na. Tingnan mo na lang tingnan mo na lang may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan, ilan ba ang mga marami sa history, sino-sino sinasangkot kung saan. Parang yung sa buhay yan, kaya professional tayo. Diba? Narinig niyo po ba? Ulitin natin. Is a professional liar. At parang sumpak siya kung ano yung gulo mo mas magulo ka ng pera dahil ang gusto mo kakantay na. Tingnan mo na lang tingnan mo na lang may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan, ilan ba ang mga marami sa history, sino-sino sinasangkot kung saan. Parang yung sa buhay yan, kaya professional tayo. Diba? Si PBBM yon, yung nagsasalita, Argo. Ang sabi ni PBBM, mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar at parang jukebox yan. Kung anong ihulog mo, basta magulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang ang kanyang may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan bang mga marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Parang yun ang doon siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Yan ang sinasabi nitong si PBBM diyan sa kanyang interview. Kumbaga parang na-ambush interview siya sa isa niyang event ngayong araw na ito, 1 hour ago daw, sabi ni Kuya Ivan. Ngayon, ito po ang sabi ni Just in Manila o si Just from Twitter. I think, ito sabi, Morales is a professional liar. Sabi dito, I think President Marcos of all people has every right to comment about the issue since he is the one being accused of something without any evidence but 2 sheets of paper that can easily be fabricated. I don't know about the Senate and Senator De La Rosa why they are giving that much airtime to a witness with case like false testimony.
contrary to what the defenders of Morales claim, the issue is not having case filed. The issue is what case are filed against him. We should take that into consideration, especially when he has nothing but his words and 2 pieces of unauthenticated documents. If Senator De La Rosa will take one's word versus all the resource person invited, it is important that he doesn't have a history of false testimony and or not dismissed in service for grave misconduct, dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So dito po isa sa mga tagapagtanggol ni Morales ay etong si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, hindi na-convict sa kahit anumang kaso etong si Morales. Kung totoo po yan na hindi siya na-convict, okay, hindi ka na-convict. Pero bakit ka nasampahan ng demanda? Bakit may mga ebidensya ng iyong pag-extortion at ikaw ay sinibak sa serbisyo, inimbestigahan niya ng Civil Service Commission, ng Ombudsman at ng Internal Affairs ng PIDEA. Bakit napatunayan nila na ikaw ay merong ginawang katarantaduhan ng extort ka ng 8 milyon at eventually sinibak ka sa pwesto? So ano ibig sabihin yan? Hindi ka man, kung totoo yun, hindi man siya na-convict. Pero bakit ka natanggal sa pwesto? Doon pa lang, ibig sabihin, isa ka na nga talaga. Isa ka na talagang tawag dito. Isa ka na notorious na sinungaling. Isa ka nang notorious na gumagawa ng mga katarantaduhan doon sa PIDEA. Okay, Shirley Kalimag, naalala ko din ginawa ni Digong yung mga pamangkin ko lalakas magmura. Si President Digong daw lakas magmura, di naman bawal. Okay, Dilbert Pagdulao, di gaano malinaw, Mac, ikaw na lang magsasalita. Okay, ayun po, nasabi ko na. Okay, Don Johnson, war on drugs na Oplan Tokhang ang mas naalala ko kay FPRRD kaysa sa ibang mga nagawa niya. Yun talaga maalala mo yung Tokhang Diba? Kasi ang daming nadamay ng mga inosente. Yun nga ang tanong ni Jinggoy, bakit ka natanggal sa PIDEA? Hindi daw niya maalala. At ang sabi, ito daw ay Trump up accusations lamang o Trump up case lang. Trump up case lang daw po. Pero, kung yan ay Trump up case, diba, kung yan ay Trump up case lang, bakit napatunayan ng Civil Service Commission at ng Ombudsman na lumabag ka sa kanilang kumbaga code of conduct ng isang tauhan ng gobyerno? Bakit ka lumabag diyan? Dapat talagang ipatawag din sa Senado ang ilan sa mga dating tauhan ni PBBM para pasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya. Sino pong tauhan kaya yun? Ayan nyo po, i-vlog natin itong salita na ito ni PBBM sa ibang topic. Magla-live ulit ako mamaya, itatopic natin ito dahil para po mabigyan natin ng mas malinaw na i-vlog ko na lang para po maintindihan ninyo itong sinasabi ni PBBM kasi medyo malabo ang salita niya dito sa ating laptop. Lilinisin natin yung background. Diba? So, sabi ni Argo, dapat sumagot naman si BBM. Alam nyo, ang ating Pangulo, halal yan ng bayan. Pero hindi porke halal yan ng bayan, ay dapat na siyang sumagot sa lahat ng itatanong sa kanya ng bayan. Katulad na lang dyan sa sinasabing, magpa-drug test ka na para lumabas na ang totoo, para matigil na ang mga pagbibintang sa'yo. Diba? Halal ng bayan yan, pero hindi mo siya pwedeng utusan. Diyan mo tignan kung ano ang kanyang mga ginagawa. Kapag binintangan mo, na drug addict ang Pangulo, dapat nakikita talaga ng taong bayan na drug addict ang Pangulo. Ebidensya, walang maipakita. Bukod sa walang maipakitang ebidensya, walang makapagpatunay ng mga tao
na durugista talaga si PBBM. Pangatlo, yung bang ginagawa ni PBBM, gawain ba yan ng durugista? Ang magsilbi po sa bayan, napakalaki pong responsibilidad niyan. Kung si PBBM po'y durugista, hindi niya magagawa ang mga trabaho niya ngayon kung siya'y nagdodroga. Napakahirap pong gampanan ng kanyang mga trabaho kung ikaw ay durugista. Dahil yung palang mga biyahe-biyahe pa lang na yan, kung saan-saang parte ng Pilipinas siya pumupunta, mahirap na pong gampanan kung ikay durugista. Yung punta siya ng punta sa ibang bansa, kung saan malalamig ang mga klima, hindi po yan gugustuhin ng isang durugista. So doon pa lang, makikita mo na si PBBM hindi adik, hindi nagdodroga. Diba kasi alam niyo po kung meron pong talagang pagdodrogang ginagawa ang Pangulo, ay sigurado ko, talagang merong lalabas na tao dyan at sasabihin, adik talaga si PBBM. Kilalang kilala niya si PBBM, pero wala eh. Wala pong lumalabas. Alam niyo kung bakit? Wala po talagang katotohanan yan. Patunayan muna nila sa video man na nagdadrag si PBBM sa kanila ipa-drug test. Di ba? Okay, Teresita Tan, sa tingin ko lang ang occupation ni Morales ngayon ang manira ng tao. That's his work now. Laki siguro ng bayad sa kanya. Oo, ay Teresita. Laki ng bayad dyan. Sigurado yan. Yung mga vloggers, binabayaran eh. Yun pa kayang mga ganyang tao a-attend sa Senado? Oh. Kasi si Morales, walking time bomb ito. Si Morales po, anytime soon, tutumba yan. Alam niyo kung bakit? Sa dami po ng inagrabyado niyan, sa dami po ng kinalaban niyan, sa dami ng in-extortion niyan, hindi po malayo na anytime soon, merong magpapayari dyan. This is the right time para ipatumba yan. Bakit? Kapag yan pinatumba, walang ibang iisipin ang mga tao kundi si PBBM. Pero ako hindi ko sasabihin, bigyan ng seguridad yan. Hayaan natin ang tadhanang kumilos para sa kanya. Kasi ako naniniwala ako, malabong ipatumba yan ng mga tao na binabanggit niya ngayon. Si Maricel Soriano, ipapatumba siya. Si PBBM, ipapatumba siya. Hindi. Yung mga tao na nakalaban niya noon ang magpapatumba sa kanya. Yan ang magpapatumba sa kanya. Hindi. Hindi ang mga kinakalaban niya ngayon. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya po ako, yan, bilang isang vlogger, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa makatotohanan. Katulad niyan, sinasabi nitong si Senator Chis kung ano ang mga red flag diyan kay Jonathan Morales, bakit hindi pinapakinggan ng ating mahal na senador Bato de la Rosa? Bakit hindi man lang pinakinggan ni Jinggoy ni Bato de la Rosa ang pagtatanong ni Jinggoy pagkos sinuportahan pa niya si Morales, pinagtanggol at sinakluluhan pa para makasagot? Hindi dapat ganon ang ginagawa ng isang senador sa isang pagdinig laban dito sa ating presidente. Kahit nasabihin mong hindi mo kaalyado presidente, kahit nasabihin mo kalaban ng grupo ninyo si presidente, huwag mong ipakita masyado yung pagiging bias mo kasi masisira ka sa tao. Dito sa pagdinig na ito, parang sinabi na rin ni Bato de la Rosa, huwag niyo na akong iboto, huwag niyo na akong bigyan ng next term pagiging senador. Sayang kung si Yorme nanalo at naging presidente, tahimik bansa natin. Hindi po, Kuya Rodolfo Salazar, baka kung si Yorme Isko Moreno nanalo, baka si Yorme Isko Moreno ngayon sinasabihan din na drug addict. Baka si Yorme Isko Moreno din sinasabihan din ngayon na nagdodroga, smuggler. Wala pong tigil yung mga yan. Ang mga tao po naganid sa kapangyarihan, ang gusto nila sila ang manatili sa kapangyarihan. Ang pasimuno niyan ay si Maharlika, pauwiin yan. Yan ang tanong, paano pauwiin si Maharlika? Kay Ate Gina Petet, hi Mac, lovely day. Ay, opo, it's a lovely day. Lovely day.